I dedicate this temple to you, Lord. I dedicate this temple to you, Lord. Use it for your service, for a holy purpose. I dedicate this temple to you, Lord. Thank you, Jesus. Manalangin tayo lahat, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Panginoong Jesus. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming dinadakila sa hapong ito, Lord O God. At sa pagkakataong ito, Panginoon, dalangin ko ang pangangaral ng iyong mga salita. At gamitin mo, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Maribeth Famisan, O Lord O God. We pray for your anointing upon her lips, O Lord Jesus. Hallelujah. That she may be able, O Lord, to deliver your words with the power of your anointing, Panginoon. At ganun din, O Lord O God, na langisan mo ang aming mga pandinig, Panginoon, upang lubos na maunawaan namin ang iyong mga salita na aming mapapakinggan, O Lord O God, at magsilbing kalakasan muli ang ng aming spiritual na paglilingkod sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat sa aming physical na pangangailangan, O Lord O God. Dahil tunay, Panginoon, na sa iyong mga salita, nagbibigay ng kalakasan sa amin, O Lord O God, na magampanan namin ang aming purpose, Panginoon, sa pagtawag mo sa amin, Panginoon, at ang purpose namin, O Lord, sa aming buhay, at ang purpose kung bakit nandito kami sa Hong Kong, O Lord, O God. Lord, Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagamat kukunti kami, Panginoon, ngunit sinabi mo nga sa iyong mga salita, that 2 or 3 gather in your name, you are in the midst of them, O Lord, O God. And we believe, Lord, that you are in our midst today, O Lord, O God. At huwag mong hayaan, Panginoon, na nakawin ng antok ang aming mga pandinig, O Lord, O God. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat buhay sa hapong ito, Panginoon. And we commit all these things in your wonderful name. In Jesus' name we pray, and everybody say amen and amen. God bless Sister Maribeth. God bless you, Father. Nakakaupo na tayo pero wag po tayong matutulog. Dahil wala pa din po akong tulog para mag-prepare. Nagsalita ng Panginoon para sa ating lahat. Pero mga kapatid, alam ko, busy tayong lahat. Bagamat busog tayo, pero wag nating i-entertain yung feeling na we feel lazy, we feel sleepy. Entertainin natin yung presensya ng Panginoon na kailangan nating makamtan today. Dahil hindi tayo bababa dito sa church na ito na gutom at may bakante sa ating puso. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nyo lang kung sumisigaw malakas, mga kapatid. Can we open our Bible in the book of 2 Timothy 4 verse 7? Pag-Found Church. Tumayo tayo, mga kapatid, at ating basahin. At saka sa Isaiah 41 verse 10, pakisunod mo mamaya, Sister Angel. Thank you. Sabay-sabay nating basahin na maramdaman at maintindihan natin ang message na nasa Bible. Amen? Amen. 2 Timothy 4 verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Isaiah 41 verse 10. Okay, Sister Angel. Isaiah 41 verse 10. Sino pong nakahanap, mga kapatid? Isaiah 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sabihin mo sa iyong katabi, hawak tayo ng Panginoon. Hawak tayo ng Panginoon. Kakausin tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Natapos na natin yung 2024. We are now in the present. Amen? Tapos na yung mga present na natanggap natin, but now we facing the present. The reality. Yung realidad talaga na
tayo'y naglilingkod sa ating mga amo, of course, at the same time, naglilingkod din sa Panginoon. Amen? Pero we are thankful because na-overcome natin yung 1 year na yon na masagana, malakas, masaya, sama-sama pa rin. Di ba? Hindi natin iniwan ang bawat isa sa atin, although nag-iiwan sila kung minsan. Pero hindi natin hinahayaan na maiwan din tayo. Kundi nagsasama-sama pa rin tayo. We gathered together. Amen? Amen. Amen. Hallelujah! Pasensya na at medyo naantok talaga ako, pero sana in Jesus name wag ako antokin dahil nabusog ako ng lunch. Pero hindi ko hayaan na maantok ako at lalong-lalo na rin kayo. Amen? Amen. Hallelujah! Sabi niya, there's a lot of things that we are facing trials. Kanina sa song sabi niya, there's life, there's healing in Jesus' name. Naniniwala ba kayo sa message na yon? Kung i-meditate mo yung kinanta kanina ng group singing, kung i-apply natin sa buhay natin, it will absorb kung maniniwala po tayo. Amen? Nagpapagaling ang gamot, nagpapagaling ang doktor, pero saan nanggaling ang kagalingan? Natural sa Panginoon. Amen? Things are come circumstances, hindi natin nila inaakala na dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay na minsan nakala mo okay ka na, pero mamaya-maya, nandyan na sa tabi mo yung pagsubok. Pero okay lang, patuloy pa rin. Go on. Life must go on. Don't stop. Amen. Dahil sabi nga, problema lang yan, dadaan ka lang. Pero hindi ka mananatili. Amen. Dadaanan mo lang kami didiretso pa rin. Amen? Amen. Dahil kung hihinto ka, ang ganda ng ngiti ni Sister Jessie, seems you have a problem today. Pero lahat naman tayo meron. Pagsubok ka lang, ako nga buhay, dahil may buhay na Panginoon na nagbibigay ng buhay at pag-asa para isolve ang problema na ibinigay sa atin. Amen? Huwag nating hayaang manlupay-pay tayo. Huwag tayong matatakot. May Diyos tayong kinakapitan. Kaya nga tayo umaakyat every time we earth. Dahil naniniwala tayo na ang Panginoon katatagpuin kung ano yung mga pangangailangan natin. Amen? Hindi na ibigay ng kapwa yan. Minsan, napobroke yung promise. Yes. Pero ang Panginoon, hindi niya kayang i-break yung promise niya sa atin. Marami siyang promise, pero tayo pag nangako, kadalasan, pako. Amen? But thanks God, dahil tinuturuan pa rin niya tayo magpatuloy, mag-repent. Magsisi pa rin tayo. At hindi niya tayo hinahayaan na masaktan. Amen? Now, 2025, marami na sa atin ang nag-renew ng ating contract. Nag-renew bago umuwi, nag-exit, dahil kailangan matatakan, dahil pag hindi ka natatakan at na-overdue ka dito, parang pagkain din yun. Ma-expire din. Hindi siya healthy. Hindi rin healthy sa family, right? Papauwiin ka na kung ano yung suot mo daw, yun din ang suot mo pauwi. Amen. Just mga kapatid. Dahil kailangan natin magisingan sa isa't isa. Amen. Kung nangihina tayo, magpalakasan tayo. Hindi sa lahat ng oras, lahat tayo malakas. Merong mahina, malakas, mahina. Kailangan nagkakaisa pa rin. Amen. Amen? Hallelujah! At we need to surrender our kahinaan sa Panginoon. Meron tayong pipil upan na form, the ministry form. Who got ministry form now? Nag-fill up na. Wala pa sa inyo? Tapos na. Praise the Lord! Last Sunday, the first Sunday, we witnessed some of the leaders, especially after the leadership meeting. We went here in the church to witness the vows of Mr. and Mrs. Datugan. Their 1 year wedding anniversary na celebrate pero through online kasi yung partner niya nasa Pilipinas. But they renew their 1 year. Yung pagpapala na nakatapos sila ng 1 taon. Witness yung mga ninang, hindi niya ako kinuwang ninang. Ako But din. I'm the one of the witness. Through
through prayer. Amen. Amen? Minsan okay lang di tayo maging ninang, di tayo maging abay, pero isa tayong nag-witness sa panalangin sa nagkaisang anong tawag doon? Nag-isang dibdib. Yun yung kinakasal sa Pilipinas, right? Yung pinag-isa. At naniniwala tayo na ang Panginoon ang sentro ng kanilang relasyon. Ganon din tayo mga kapatid. When it comes to sign up the ministry, God knows what you fill up. At check yun ni Pastor. Approve. But after that approval, you know how to respond your ministry. Not only signing your ministry, not only by your grouping that ministry you are joining, but God knows your desire, how you do your ministry. Amen? Your determination. The title of my message is The Importance of Determination. Nakarating tayo sa Hong Kong, may determinasyon tayo. Pupunta ako ng Hong Kong. Pupunta rin ako ng States, sa Amerika, Canada, para yayaman din ako, pero hindi nangyari. Yung pala, dito na ako tumagal sa Hong Kong. Determinasyon ko noon na mapaaral ko sila, okay na. Huwag kang mag-alala sis, kahit marami tayong utang, marami tayong savings sa Panginoon. All of us have determination to come here for the good future of our family. Amen? Right, Sister Gina? We have children, need to support our family. We need to determine how to face and how to work our work in our household. Not only receiving the salary, okay, may salary, may license, may whatever. Pero pinapalitan natin ng sakripisyo yon. Marami tayong pagpupuyat, marami tayong pagkukuskos, at ulit-ulit na punas na yan, walang katapusan. Everyday go to market, everyday send them to school, everyday changing, washing, lahat. Anong tawag doon? All around tayo. Nandun yung dedication natin how to face our duties. Ganon din ang gusto ng Panginoon. Harapin natin yung responsibility natin sa Kanya. Hindi lang, nakaupo ka lang dyan, minsan inaantok ka pa. You doing nothing. I'm sorry if I share this because before I'm doing this, but lately when I saw some leaders, Sister Adelina, other sisters here, they do something. How could you realize you cannot do it? Kaya din natin. Kaya nila, ba't hindi natin kayang maglingkod sa Panginoon? Just give our full heart, surrender everything, and give yourself to the Lord. Huwag na natin i-divide kay Word, kalahati naman kay Word of God. 50-50. Sabi balance, pero minsan yung balance hindi nagiging maganda. Kailangan mo talagang i-focus yung pagsisilbi sa Panginoon, hindi sa kapwa, hindi kay Word. Sometimes, ang lakas ng agaw ni Word, 40% na lang kay Word of God. Diba? Huwag natin hayaan mga kapatid na maging ganun tayo. Nowadays, nakita natin yung mga trials na dumarating sa ating buhay. Trials all over the world. Hindi natin ina-expect na mangyari yan, pero nangyari. Right? Because God given. Ganun din sa mga binibigay niya sa atin. Already given. Nasa atin na din yan. Paano natin makuha? Yung pananampalataya mo, paglilingkod mo ng tapat, pag lumakad, sabi noon, lagi ko naririnig yan kay Sister Connie, huwag sakang-sakang. Hindi ka makakapunta sa diretso. Di ba? Pag lumilinya, sabi nga, pag luminya ka sa Panginoon, diretsuhin mo na. Huwag ka nang liliko pa. We are the soldier of God. Amen? Amen. In the book of verse ba yun? Hallelujah. Anong verse yung isang binigay ko, Sister Angel? Romans. Isaiah. Yeah. Yung may, we are the armor of God.
Ephesians. Ephesians yan. Yes. Pakibasa, mga kapatid. Amen. Sa atin mga kapatid na nabautismuhan na sa pangalan ng Panginoon, huwag nating huhubarin yung armor of God sa atin. Hindi ko naman sinabing mag-helmet tayo, baka mamaya may helmet ng amo nyo, suotin nyo ha. Kasi may kwento noon na sinuot niya yung helmet ng amo niya, naglock. Hindi niya matanggal, sunduan na ng mga bata. Dala-dala niya sa school, naka-helmet siya. Hanggang dumating yung amo niya, naka-helmet siya, looking like this. We need to wear the helmet of God, the armor of God. Suot natin yan mga kapatid. Huwag nating tanggalin. Minsan kahit galit na tayo, matatanggal yung isang gamit natin dahil gusto mong magsalita ng mapapagalitan mo yung kagalit mo. Pero keep calm. Pilitin natin na maging shine into the shadow, yung kanta nila kanina. Mag-shine pa rin tayo. Pilitin mo pa rin, sige, kaya ko tulog hanggang mamayang gabi makatulog ako, hindi ko ilalabas yung galit ko sa Kanya. Titiisin ko ito, Lord. Dahil malapit na ang sauran, may laisi pang darating. Amen? I remember my boss when we eat in the restaurant, 4 men come and then they making like this. Yung nagsasalot. Sabi ko, wow. And then marami siyang kwento yung lalaki. And then sabi ko, katim, there are your teammate? No, they surrender. Supposed to be they might in the highest position with my boss because he's holding that team. Suddenly, when they passing the last exam, they quit. And then I asked why. Because they don't want to face that training. I asked what is that type of training. Fearing I with hands folded at the back. Nakatali yan mga kapatid. Then, ihuhulog sila sa ilalim ng barko, sa pinakamailalim. Wow. Kailangan nilang mailalim doon sa puwitan ng barko. And then, may minutes yun kung kailan sila aahon. They failed that training, sabi niya. That is the last training for them to claim that high position. Hi, matayak. When he explained this, you know, my face very red because it's winter already. Then I face like sweating. Because if you recognize the illustration, yung tatakbo ka nga lang, ang hirap paano pa yung fearing, then nakatali yung katawan mo, uhulog ka doon, kailangan mailusot mo yung katawan mo sa silong ng barko. At iahon mo sa kabilang side. Nakita ko mga bata pa yung mga teammate niya. Pero natakot sila mga kapatid. Pero sa atin, sa Panginoon, na mga anak ng Panginoon, who's the shoulder of our God? Lahat tayo, di ba? Amen! Magsabi kayong amen, wag yung sabihin kayo sundalo. We are all sundalo ng Panginoon. Amen? Hindi sumusuko. Patuloy lang. Huwag tayong titigil. Nakakatakot yung training nila. Hindi naman tayo maging ganun. Pero ang training natin, kung ano lang yung kakayahan natin, yun lang din yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi naman niya tayo pasilungin doon. Armor din naman tayo, katulad nila. Sundalo din tayo. Pero walang ganung training. Different types of training. Amen? Spiritual, physical, material. Pero lahat yun, na-overcome naman natin. Kasi we trust Him. Amen? Doon tayo sinusubok ng Panginoon. Doon niya tayo pinapatatag. Doon niya tayo pinapalakas. At doon niya tayo binibigyan ng pagtitiwala upang patuloy ang kapit natin. Amen? Hallelujah! Huwag kayong mag-alala mga kapatid, 2 points lang ito. Dahil minadali ko rin ito dahil sabi ko, nagkiniginaw ako sa labas, hindi ko nakuha ang gawa ng 3 points. Sobrang lamig sa labas mga kapatid. And the number 1 is to continue to do something.
Kung nakagawa kayo last year ng kabutihan sa katabi nyo, sa kapwa nyo, why not i-2 times ninyo? This morning, I heard one sister offer of those who want go to New Life and no extra allowance or transportation. She offer a amount. But I don't know how much is it. Ang paano kaya kung lahat tayo pamasaya niya? Praise the Lord, di ba? Kasi siya yung may kakayahang magbigay ng ganon. Glory to God. Amen? Kung nakatulong ka noon, i-times 3 mo ngayon ang pagtulong. Kasi na-receive mo kung ano yung bilang ng blessing mo nung tumulong ka, right? Amen. Kung ano yung lakas na binigay mo sa kapwa mo noon, ano yung encouragement na binigay mo, prayer na binigay mo every night pag may nararamdaman sila, i-times 3 mo ulit. Dahil may kapalit yun eh. Nakikita ni Lord yung dedication natin. Amen. How to serve others. Not only here in the church you're serving, but everywhere you can serve it. Nagsaserve tayo sa church, nagsaserve din tayo sa bahay ng mga amo natin. Hindi pili ang trabaho. Pinipili ba ninyo ang trabaho nyo? Kung pinipili nyo ang trabaho nyo, pinipili nyo lang din ang pinaglilingkuran ninyo. Hindi tayo choosy. Dahil si Lord hindi naman mapili. Black or white, kinukuha ni Lord. Nasa labas, kinukuha ni Lord. Ginagamit niya tayo to bring Him here. To bring them here to pray. Kaya kung nakaya mo noon na magdala ng 5 kaluluwa, magawa mo rin 10 kaluluwa every Sunday yan. At ma-encourage sila to baptize in His name. Amen? Walang imposible kay Lord. Pag hiniling lang natin yung dedication mo, yung determinasyon mo. Kung wala kang determinasyon, paupo-upo ka lang magkape. Uupo, tapos na po. Uwian na naman. Hintayin mo na naman ang linggo. Alam niyo yung ganong routine, I tried this many years na parang nakaprogram na lang siya. Lalabas ng bahay ni Amo, pupunta sa balcony, magkape, magbentuhan, uy, 1:30 na tayo. Pero hindi na iiba yung routine. Yung cycles the same. Sabi mo nga, New Year, new you. Pero yung rotation, same as before. Amen? Ang ibig kong sabihin mga kapatid, bigyan naman natin ng konting level up yung ourselves for Yes. prayer. But we are so blessed kasi yung mga ginagamit sa Zoom talagang hindi ako nagsasalita pero pinapakinggan ko yung nag-lead ng prayer. Talagang glory to God, nililid na talaga tayo ni Lord lahat. Amen. Amen. Ginagamit niya tayo lahat dahil ayaw niya ng paupo-upo lang tayo dyan. Kailangan meron ding ibang tatawagin manalangin, meron matatangin sa offering, hindi na naman Sister Lolita, Sister Michelle, kayo din! Amen. Iisa ang Panginoon natin, magkaisa din tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. I-level up lang natin yung ating ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi porque musician, tugtog lang ng balang tugtog Sister Michelle, naghahayo din yan. Amen. Amen. Maghayo din tayo mga kapatid dahil walang tuturuan si Pastor. Pag wala tayong mahayo, tayo lang. Mhm. Amen? Amen. Pag nagdala kayo, blessing, nagpakain din kayo ng Word of God kasi nakakarinig sila ng Word of God. Naipag-pray sila. Hindi ninyo alam yung mga pangangailangan nila. Pag in-invite nyo sila, yung pala, yun yung kailangan nila. Lalakas sila. Amen. Hindi naman lahat ng bisita i-open ang kailangan nila, right? They open it to the Lord. Huwag tayong magsasawa na maglingkod sa Panginoon dahil masasabi ko mga kapatid, the happiest thing I did in Hong Kong is serving Him. Amen. And the happiest thing I experienced in my life for the rest of my life is being with Him. Amen.
Masarap maramdaman yung presensya ng Panginoon. Kaya huwag kayong papayag na upo kayo na hindi nyo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan maramdaman nyo at maitanim sa puso ninyo. Kahit isang word lang papasok, i-exert, palaguin nyo. Lalago yan. Pag darating yung time na napapagod ka na sa mga alaga mo, makukulit na sila, remind ni Lord yung mga promises niya na lalakas kayo. Amen? Amen. Hallelujah. Continue to something good. Keep helping others. Amen. Charity. Yung pakikipagmabutihan kapwa, pakikipagkaibigan. Kahit isang candy lang, o Lord lang may pautang mo, ay masaya na yan. Hindi naman lang sinabi na pautangin ng malaki. Kailangan yung heart-to-heart help. Heart-to-heart friend. Makipagkaibigan tayo sa kanilang mga kapatid. Kahit dito sa mga kapwa natin, mga kapatid. I-encourage natin sila, hindi man natin sila ka-close or whatever. Pero kung ipanalangin mo, hilingin mo kay Lord, katulad ng sabi ni Sister Connie kaninang umaga, hiniling niya kay Lord kung sino yung mga leaders na bababa sa listahan niya. Alam niyo mga kapatid, totoo yan. Ginagawa ko yan. Lord, wala akong magagawa mamaya sa Zoom, hindi ako makaka-join. Pero bigyan mo ako, Panginoon, ng ipapanalangin kong tao. Ibinibigay talaga ni Lord. Amen. Sabi ko, wow. Pag minessage ko yung tao yon, kailangan pala niya ng prayer. Hindi masama mga kapatid, kahit nasa kitchen kayo, kahit nasa market kayo, pwede niyong gawain manalangin. Pag ni-remind ni Lord sa inyo kung sino yung tao yon, pray for her. Pray for that family. Lalo ang protection. Huwag nating i-ignore yon. Hallelujah. Yesterday, I met one Filipina in Town Hall Center. She asked a prayer for me. Hindi ko ina-expect yun. And you know what she asked for me? Pray for my church member. I asked why. Sad to say, even though she said it's very shy, but finally he told me the reason why I need to pray for them. One part of her church sisters, while doing the service, they playing popo inside the church. Popo club. She cried. I told to her that pray for them. Don't judge them. Don't blame them. Because God used you to pray for them. Because you don't know their needs. You don't know what they're doing, what's going on. Just pray for them. Because their pastor is a bit sad and upset what's going on inside their church. Because they find out. They texting, message mobile, and they're playing Popo Live. It's very sad to hear that. I'm not saying they don't respect the Word of God. But when it comes inside the church, did you see this? Amen. Long time ago. Give the respect for the Lord. Amen. Not who's standing here, Amen. but who allow us to stand here. Amen. Sorry to say this, because I don't want will happen that here in our church. I think it's happening now. Respect the Word of God. Amen. Let's more sensitive. Masakit na masabi nila na ganon tayo. When she asked me to pray for that church, my heart is breaking, but I don't want to cry in front of her. But I encourage you, church, be the first and be a good example in this church. Amen.
wag nating gagawin yun. Wag nating hayaang mangyari yun sa atin. Masakit, di ba? Pag kayong tumayo dito, mag-cellphone kami, anong mararamdaman ninyo? Di ba para kang nakaka-insulto? Maliban na lang kung very important call. But as long the pastors or one who's leading stand here, remember this. Amen. Even you're not respecting me, as long you respect the word of God. Hallelujah. Determination number 2 is, malapit na mga kapatid, commitment to achieve our God. Supposed to be that's goal. Hindi ko na-write mabuti. Our goal. Our goal is only one. Not for her, but for the Lord. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nag-outreach? It's for the Lord. Amen? Yung goal natin, yung target natin this year, na mahigit 100 faithful saints, na maklaim natin. Hindi yan magagawa ni Pastor kung hindi tayo magtutulong-tulong. Kung iisa lang ang lalakad, iisa lang ang gagawa, hindi yan mangyayari. Pero kung all together, magkaisa tayo, maraming mangyayari. Amen. Amen? Kikilos din tayo. Hindi pwedeng, Amen. Nag-amen ka, but Sunday? Amen. Wala. Awan gayam, sabi ni Sister Gina. You know, if you get from your heart, from the bottom of your heart, your goal and achievement for the Lord, nakukunin nyo talaga sa sarili nyo, hindi yung pagod, antok, nagugutom. When ito yung inumpisahan natin gawin, may mangyayari mga kapatid. Something good is going to happen. Not only yung gusto ng iba, pero kung nagkaisa tayo sa kagustuhan at para sa Panginoon lamang, maraming mangyayari mga kapatid. Amen? Nakapagpirma ka nga ng maraming kontrata, ang laki na ng long service, di ba, Sister Adelina? Kasi may determinasyon siya. Ginagawa niyang mabuti yung serbisyo niya sa amo niya. Amen? Deserve niya yun eh. Tayo din lahat, we deserve what we had from our employers. We deserve our own salary. Amen? Kasi masipag yan, pero pag wala yung amo, wala na yung amo, meron naman tayong moment na gano'n. But we know our limitations. Amen? Lahat tayo mga kapatid, may kapaguran. Yes. Pero, lahat yun nawawala pag ibinababa mo na sa Panginoon. I want to share a little bit testimony of my life. 31st of January, my boss asked me to eat outside, all the family together, and bobo, with my favorite restaurant there in Yunlong Plaza. And I thought all the presents is finished, it's done because it's 31st of December. And then we're talking and eating like this, and then order what food. Suddenly, after we eat and drink soup, and then ready to go, my lady employer give me a little piece of paper with Santa Claus envelope. And then, I just smiled because we are, binawasan na natin yung may Santa Claus, di ba? But for respecting them also. Hindi naman pwedeng i-disregard natin na, respect. And then, wow, what's this? And then they singing, yeah. And then suddenly I opened up the envelope. And then, I never thought that the video is on my side. You know already my employer, right? Every time they took a video, they look like this. And then when I opened the envelope, I see the T1 and T3. Just only that letter and number. T1 and T3. Terminal 1. And the rest is Chinese word. So then I see the T1, my eyes is like this. And then in the downside, T3. Oh, man. Praise the Lord! Hallelujah! Can we give a clap
stand for the Lord. Yung determinasyon natin sa trabaho, mga kapatid. Kailan ka uwi? Because 9 years I spent my Christmas in Philippines, but last year I haven't. But in my 14 years in Hong Kong, I celebrate my birthday on this month in Philippines. Praise the Lord! Hallelujah! Dahil sa mga prayer din nyo yan, mga kapatid, kapag nananalangin tayo na pagpalain, umaabot yun, mga kapatid. Kaya maniwala kayo. Amen? 50 years? Now, because they know that I haven't tried to celebrate my birthday in Philippines. My first time to celebrate my birthday in Philippines. Me too. On January 22, I'm leaving. Okay. Happy birthday! I missed the LA conference. I cannot sing the Chinese song. I It doesn't missed that Never song. mind. As long as you Enjoy. enjoy your Yeah. 50th birthday. When Sister Angel celebrating the vows here, I just already got ticket. I keep quiet because and double celebration, wedding anniversary. Wow! And thank you for your prayers. Bungadingan ng mga prayers ninyo. Kasi once I asked prayer request, you said pray for Sister Beth Happy pagpalain. 25th. You know, nangyayari yun eh. Nangyayari talaga yun. Maniwala kayo, it really happened talaga. Amen! Hindi yung akala nyo yan. Siya lang yung nanalangin, bata pa yun. Pero pakinggan nyo yung panalangin niya. Amen. Ramdamin nyo nangyayari. It happened. I never expect this. So, January 22, all again the backpack, no luggage, mga kapatid. Yeah, always like this, only backpack. No luggage. Parang hit and run kasi only 10 days again. But not like before 5 days, but only 10 days. So, ganun kabuti ang Panginoon. Hindi tayo pare-parehas. Pero, ang measure, pantay-pantay. Amen! Amen? Maniwala kayo dun, mga kapatid. Oh, Sister Beth, uwi naman. Pero sa ibang bagay lamang din kayo sa akin. Yes! Amen? Iba-ibang different ways, but Amen. same measure. Amen. That's right. Diba? Sabi niya, same measure, pressed down together, and running. Shaken together. Shaken. Running Right? over. Amen. Sumusunod yan sa atin, mga kapatid. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, sumunod lang kayo sa linya. Pag nakalinya na kayo, huwag kayong aalis. Amen. Once you are in the line, just line up and follow the will of God. Hindi kayo mawawala. Pero kung ang isip mo, pagdating doon, naalis na ako, magkikwit ako, uunahan ka na ng Panginoon. God thoughts is higher than. And don't lean all your understanding by your own understanding. Acknowledge Him. Amen. He shall die. Dahil ang Panginoon, dinadirect niya yung fat. Not your own fat. Yes. Not fat, ha? Walang fat na yan. Lahat tayo fat na. But I'm asking you to ask the direction of your fat, P-A-T-H. To surrender everything. Alisin na natin yung excuses, mga kapatid. Excuses can pull you down. Excuses can hindrance all the blessing you obtain. Pagsaynak na ro doon. Yes, Sister Adeline. Sister Adeline is one of the elder when I was here, newly baptized in Juno. Kung tatanungin ko kayo dito sa bahay ng Panginoon, saan dito yung matagal na matanda na hindi pa napapalitan until now? Sa likod mo. This one? Yep. Really? Sino pa? I get two. Bago yan eh. Yung matagal na talaga na hanggang ngayon nakikita nyo yung Yung cortina. Yung ano, Ang pulpito. Yung pulpit. Pulpito. At saka yung box. Tsaka yung box. No comment. Piano. ito. Itong cross. Andiyan pa yan. Amen? Yung box. Bigla pwede ti Jane, no comment ka. For me, this cross. Since I was here,
is same. Never change. Yan, nilinisan mo nga yan. Kaya nung nag-leadership cleaning, I come here to make kus like this. Nag-iba kulay. The color faded. Yeah. Because I have one good reason. I told to myself when I stand in the pulpit, I use this as an example. Be the light. Okay. At isa sa matagal na dito na hindi napapalitan this one. Yes. Amen? Na hindi nababago, I mean. Dahil ganun ang Panginoon. God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Pasensya na mga kapatid, maliit, pero sana may pumasok sa puso nyo. Just surrender everything na nagpapabigat sa inyo when serving the Lord. When serving the Lord, magaan kapag let go everything. Let go everything. Your personal intention na hindi makakabuti sa Lord, let go mo yan, mga kapatid. I-surrender mo yan sa Panginoon. Pag sinurrender mo yan, wala ka ng hawak-hawak, magaan yung katawan mo kahit mataba ka pa. Amen? In spiritual life. Kahit puro buckle yan. When you put it down, and put your hands, surrender to the Lord. Dedicate yourself. Amen. To serve Him. Are you willing to serve the Lord this 2025 with one heart? And be committed. Not committed to your own self. Si Lord, tinatouch niya yung talagang totoong nagkukumit sa Kanya. Gusto ni Lord naka-attach yung kamay natin. Hindi yung pag gusto mo lang. Gusto mo maging committed. Pag nandoon yung kondisyon mo, okay. Pero pag nagkakasakit ka, mahina ka, may karamdaman, physical, spiritual, mag-excuse ka. Ano mo, masakit pala pag yung sarili mong anak mag-excuse sa'yo nang hindi naman talaga totoong excuse. Ganon din si Lord. We know, God know our individual heart. I don't know your heart, Sister Angel. You don't know what's in my heart. But God knows what is inside our heart. Amen. Pagpatuloy lang tayo mga kapatid, masarap maglingkod sa Panginoon. Ito yung magandang testimony na ma-share natin for the rest of our life. All the things in this world mawawala. But His word still remain. God be all the glory and God bless you all. Dadalaw ka pero malaman. Praise the Lord, mga kapatid. Lahat tayo may kanya-kanyang pananaw ng determination. All of us, since we came to Hong Kong, we have set a goal, we have set a determination to accomplish, mga kapatid. With my conclusion, I would like to take the word commitment to achieve our own goal. There are threefold commitment, mga kapatid. Just like I said before, during our outing, we pray for unity, we pray for development, personal growth, mga kapatid. But if you don't commit yourself, you will not achieve your goal. So that's why, doon sa sinasabi ni Sister Beth na commit to achieve our goal, number one is intellect, yung pangunawa. Amen. Knowledge, mga kapatid. Nabanggit ko nga kaninang umaga, mga kapatid, na yung sinabi sa Proverbs na in all thy gettings, get understanding. Yes. We should commit ourselves. Sabi nga sa preaching kanina na we have to commit or desire to study the Word of God. Because only when by studying the Word of God, mga kapatid, we understand who God is. Yes. Amen.
who God is in our life. Why you are here. Amen? Dahil sinabi rin na 2 Timothy, yung study to show thyself approved unto God. To be approved unto God, we have to study His Word. Because His Word, sinabi sa Psalms, thy Word is a lamp unto my path. Yung sinabi niya na path, mga kapatid, hindi yung fact. Amen? So yung knowledge, yung intellect natin, yung knowledge natin, mga kapatid, we should study so that we know who is the God we are serving, mga kapatid. Commit ourselves to study. Not just listening. Listening. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. But when you study the Word of God, you will be rooted in His Word. Na kahit may darating na bagyo, mga kapatid, katulad nga ng isang, you cannot be easily uprooted. Katulad ng isang bamboo. Bakit yung bamboo, mga kapatid, kahit payat siya, na kahit madumating ang hangin, pag nagsisway siya, pero hindi siya naa-uproot. Dahil rooted na siya, mga kapatid. When you are rooted in the Word of God, mga kapatid, yung commitment mo, yung emotion mo na pangalawa, mga kapatid. Dahil yung emotion natin, hindi ang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po nabibase sa emotion natin o sa feelings natin. When you feel the touch of God, malakas ka o nandito ka dahil nararamdaman mo yung touch ng Panginoon. But our faith should not be based on emotions alone. Our trust, mga kapatid, yung fully trust natin because we trust His Word, mga kapatid. Na sinabi niya, I will never leave nor forsake you. Na sinabi niya na, nandito lang ako, you are my child. Yung word na lang na yun, you are my child. When you commit yourself to God, you are baptized in His name. Mga kapatid, nasa iyo ang pangalan niya. Iingatan mo yung pangalan niya. Di ba, nung kayo ay nag-asawa, mga kapatid, yung iba gusto nila, some people who were married to their husband, they will take the name of their husband. And some in-laws say, take care of that name. Huwag mong ipahiya yung apelyido mo, o huwag mong ikahiya yung apelyido mo. Hindi ba? Kahit na hindi ka aya-aya yung apelyido mo, pero dahil yun ang pinili mo, mga kapatid, pinainiingatan mo. Huwag mong sirain ang pangalan mo. Huwag mong sirain ang pangalan ng pamilya. Hindi ba? Dahil once na nasira yung pangalan ng pamilya, mga kapatid, lahat ng angkan nyo masisira. Ganyan din when you choose to be baptized in His name, dala-dala mo yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya dapat na ingatan natin yan, mga kapatid. That is one of our determination, mga kapatid, and our commitment, mga kapatid. The importance of having the name of Jesus Christ, mga kapatid. Huwag natin ipahiya ang ating Panginoon. Huwag natin ipahiya ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Yes, darating yung time, yung sinabi nga niya, yung ano ng kanyang employer, yung reward ng kanyang employer, mga kapatid, because of her hard work. Ganyan din tayo. When we have our hard work, mga kapatid, the Lord will reward us also. Sinabi nga, he that endureth to the end, the same shall be saved. And then pangatlo, you will natin, mga kapatid. Remember, don't let your emotions mislead you. Kahit nasasaktan ka na. Minsan, di natin naiiwasan yan. We cannot avoid. Sometimes, we offend others, mga kapatid, kahit na best friend mo pa yan. Pero hindi yun ang dahilan na mawawala ka sa presensya ng Panginoon. Dahil mayroon kang ministry. Hindi mo pwedeng sabihin, sinaktan ako. Bababa ka na kaagad? Nasaan yung determination? Nasaan yung commitment? Mga kapatid. And yung will natin, mga kapatid. Becoming a Christian not only involves your intellect and your emotion, it also involves your will, your determination. Let us all stand, mga kapatid.
sa buhay natin, mga kapatid. Determination is very important. Remember the story of Paul. He was determined to persecute the Christian. But God has another plan for him. Maybe when you came to Hong Kong, you have other purpose why you came here. And you are determined to accomplish that purpose. But then God changed your direction. Because He knows na iyon ay kakapahamak mo. Kaya nga tayo mga kapatid, when I was only 20 years old when I first went to Singapore to work as a domestic helper. Bago ako umalis ng Pilipinas, sabi ko, babalik ako, mayaman na ako. Dahil ang akala natin pag nag-abroad ka, yayaman ka. Di ba mga kapatid? Akala ng mga pamilya natin sa Pilipinas na nasa abroad tayo, mayaman tayo. Hindi nila alam, mayaman tayo sa utang. Hindi nila alam mga kapatid, na minsan yung ipinapadala na natin, 10% pa. Mga kapatid. Yun ang hindi nauunawaan ng pamilya natin. Pero sino ang may mali? Sila ba? O tayo? Tayo. Bigay ng bigay. Amen. Because we want them to know na okay lang na okay tayo dahil nag-abroad tayo. Kaya nga kapag nagpapadala ka na ng parcel, tapos puro lax na lang yung laman ng bagahe mo. Nagre-reklamo pa sila. Sometimes when you see yung bills mo, mga kapatid. But we cannot avoid that because we want to please them. We want them to know na guminhawa din yung buhay nila. Kaya nga katulad na sinabi ko noong December 31, mga kapatid, ang gaganda ng handa nila. May lechon, kompleto yung kanilang Dolce Vena, mga kapatid. Tayo, noodles. Goreng pa. Amen. I admit, I felt self-pity. Pinadala mo na yung 1,000 mo. Para masaya lang sila. You send your 1,000, inutang pa, mga kapatid, 10% pa, bayan mo pa ng 5 months. Nakita mo yung pamilya mo, gaganda na sa harap ng pagkain nila, mga kapatid. Tapos ikaw, di ka man lang makabili ng McDonald's. O kaya isang bucket ng KFC. But then sinabi mo, at least masaya sila. Yes. Nakita mo silang masaya, tinitignan mo yung picture, nakangiti ka. Kahit ikaw ang magbabayad. Picture ka naman tayo, may picture ka naman pinangahawakan. Mag-resibo ka, hindi ka lahat tayo. But then remember this, mga kapatid. Pasalamat na lang tayo na sa Panginoon. Yun lang. Sabi mo, Lord, salamat, masaya yung pamilya mo. Kahit ako dito, eto lang ang pagkain ko. Lord, sana darating din yung panahon na may ligtas din sila. Na maunawaan din nila na yung paghihirap namin dito, Panginoon, dahil kumakapit kami sa iyo para lang sa kanila at hinihintay natin yung panahon na tutugon din sila yung pagtawag ng Panginoon sa kanilang buhay. So kahit nanghihina ka ngayon, may pinagdadaanan ka, kapatid. Minsan, alam mo naman yung responsibilidad mo. Ganyan tayo. I-remind ka pa. Minsan, ikaw na lang yung mag-deactivate ng Facebook mo. Para hindi ka naguluhin kung gusto mo ng kapayapaan. Hindi ba, mga kapatid? I can feel it dahil naranasan ko yan. Ulit sabi ko, di ba, maraming magpuprovide sa kanila. Free ako ngayon. Ako naman na magbigay dito. The Lord. Amen. Kaya nga tayo minsan, mga kapatid, sa pag-intindi natin sa salita ng ating Panginoon, nauunawaan natin yung kanyang mga pangako. It's up to you to claim it.
ikaw ang may hawak ng susi. Susian mo yung flow of blessing ng ating Panginoon. The importance of determination. Second Sunday of this year, sabi ni Sis Ate Connie, pwedeng ikaw muna ang magbukas ng church. So pumunta ako mga kapatid. Nagkasalang ako. Alas 9 na wala akong dumarating. And then dumating si Sister Nonita. Alas 9 na. And then dumating si Sister Beth. 9:30 yata nung nagsidating yung iba. 9:25. But then, mga kapatid, yung susi. Pwede naman tayo siguro magising ng maaga. The importance of commitment. Amen. Kung bakit ang ganda ng ending natin. Kaya nga sabi, ang ganda ng ending natin, lahat nagkakasaya. Isang linggo ng New Year, lahat problema na naman. Kung paano ma-overcome ang nagastos ng Christmas at ng bagong taon, di ba? Nararamdaman niyo ba yun, mga kapatid? Nararamdaman natin yun. Pero may pag-asa tayo. Amen. Hallelujah. May pag-asa tayo, mga kapatid. Ito yung panahon na hindi ka man nag-umpisa ng tama, pero alam mo na kaya mong itama. Yes. Amen. Kaya mong itama, mga kapatid. So this year, we don't know what is going to happen, but I believe that Jesus holds our tomorrow. Amen. Because He lives in us. Sister Michelle, anong kanta ang namin